Hi guys! Welcome back again sa aking boring channel. And for today's video, meron akong good news and bad news para sa inyo. Yung good news po natin ay naibenta ko na yung Doodlebug scooter na ginawa natin dun sa nakaraang video. Yun nga lang, meron tayong bad news. Bali, yung pinagbentahan ng Doodlebug scooter natin ay hindi natin magagamit sa paggawa ulit ng panibago, ano? Kasi yung aking Suzuki Multicab ay nag-blow by engine. Ayan po, nakikita nyo, baklas ang cylinder head nyan, tinanggal yung mga piston. So ayan nga guys, kahit walang nagtatanong, sasabihin ko na sa inyo kung bakit nag-blow by ang ating F60 engine. So ito po ang dahilan, nag-leak ang kanyang water pump. So nung ginamit nung anak ko, alam niyo naman ang mga kabataan, bira lang ng bira, gamit lang ng gamit, hindi tumitingin sa temperature gauge. So ang nangyari, nung nag-leak nga itong ating water pump, bumaba yung tubig sa radiator hanggang sa maubos. So yun na, nag-overheat po siya. So hanggang umabot sa pinakamainit yung temperature ng makina, pumutok yung head gasket. So ayun, pipilitan tayo ngayong i-overhaul ang ating F60 engine. So ayan nga guys, nung pag-uwi ng anak ko, sinabi niya na tumirik yung sasakyan, hindi na kayang tumakbo. Rescue ko siya ng bicycle, umanap ako ng kasama, then hinila namin. Ang nangyaring paghila namin ay paatras kasi nga yung lowered bumper natin para hindi na siya tanggalin. Hinila na lang namin siya ng paatras nang tinali natin sa muelle, tapos tinali natin sa tricycle para maiuwi. Tapos nung pag-uwi namin, tinawag ko kagad si Master Jonathan, ang ating master mechanic ng Multicab dito sa NCR. Specialty niya po ang Suzuki Multicab, lalo na yung mga F60 engine, no? So ginawan ko siya ng video ngayon para ma-aware kayo sa gagastusin kung sakali mangyari sa inyo yung ganito sa ganitong unit din guys, hindi dun sa mga modelo, yung mga FI, yung mga DA63. So yung unit po natin ay Otosam, yung mga 1980s pa ginawa sa Japan. So para ma-aware kayo sa mga pyesa na bibilin nyo kung sakaling mangyari itong ganitong bagay sa inyo, huwag naman sana knock on metal, aware kayo sa presyo, ano, para malaman nyo kung magkano ang mga presyo ng pyesa na bibilin nyo. Kagaya nito. So isa-isahin ko sa inyo guys. Water pump, bumili tayo ng bago. Ang presyo po ng ating water pump ay 738 kasama ang shipping fee. So syempre, blow by ang ating makina, kailangan din natin bumili ng overhauling gasket. So ayan po sa overhauling gasket po, kasama na yung valve cover gasket, mga anong tawag dito, valve seal, saka yung ibang oil seal nga, no? Makita nyo may oil seal na malaki, may oil seal na maliit. So pati nga po gasket, mga o-ring meron dyan. So saka na po natin bubuksan yan pag dumating si Master Jonathan, no? So yung overhauling gasket po ay 858 kasama ang shipping fee. So bali ang brand pala ng overhauling gasket natin guys ay Sportec. Sabi ni Master magandang klase naman daw to, ano, Sportec, baliktad. Ayan po, Sportec ang brand nya. Bumili na rin tayo ng timing belt, Velocity ang brand. Not necessary po ito guys, pero syempre mag-overhaul tayo, pinantang ko na rin para baka mamaya ito naman ang bumigay sa susunod, kaya obligadong palitan na rin, para isang baklasan na lang yung makina. So yun nga, Velocity timing belt. Ang price po nito is 949 kasama na rin ang shipping fee. So yun nga, hindi po ako bumili ng mga parts sa
auto supply. Kasi minsan mas mahal pa, no? Bali ang bibilin lang natin sa auto supply guys ay ang mga piston ring. Dadali natin sample yung piston para makita natin kung lapat talaga yung piston ring sa kanyang piston, no? Kasi iba-iba ang kapal ng piston ring na nabibili. So yung tensioner bearing, order din po tayo pero hindi pa dumadating. Ang tensioner bearing po is 800. Tapos radiator cleaning po is 750. Palinis na rin tayo ng radiator, no? Kahit hindi pa masyadong madumi, pinalinis natin para sigurado. So bali nag-total tayo sa lahat ng ginastos natin sa ngayon is 4,095. So sabi ni Master Jonathan Vergara, yung belt natin sa alternator is walang adjustment, no? Kaya bibili rin tayo no, ng mas maiksi ng konti para na i-adjust yung alternator natin. So para pagka medyo lumuwag na, mababanat pa natin siya. Pero saka na tayo bibili nun guys, hindi ko pa alam kung magkano. So yun nga, no? Yung apat na pyesa, tapos kasama yung radiator cleaning is nag-total na tayo ng 4,095 pesos. So ngayon hihintayin natin si Master Jonathan na dumating para maikabit na lahat yan. So bago yun, pupunta muna tayo sa auto supply para bumili ng piston ring kasi yun ang uunahin niyang gawin. So guys, ito yung radiator natin, no? Pagkatapos linisin, binago lahat ng inang niyan dito. Tapos tinanggal yung mga pintura, no? So bali 600 lang naman po talaga yan, no? Maliban kasi dito sa pinagawa natin na nagpalagay tayo ng bagong tube dito kasi yung dati niya is yero, tinalawang, nagkaroon siya ng ukit dito, hindi na siya buo. So ayan nga, pinapaltan na natin ng tube kaya siya naging 750. 600 ang cleaning plus 150 dito sa papalit ng tube. Alright. So guys, habang wala pa si Master Jonathan, pipinturahan muna natin tong oil pan ng ating F6A engine. Bakbakin muna natin yung mga dating pintura, no? Para maganda yung maging resulta. So guys, dumating na nga si Sir Jonathan Vergara, no? Nililian na niya yung ibabaw ng ating block para makinis yung lalagyan natin ng head gasket. At dahil nga nag 0.25 tayo ng piston ring, medyo mas malaki siya sa butas ng ating liner, kailangan nating mag-asa, no?
Bumili tayo ng NPR piston ring guys, 850 pesos. Dadagdag natin yan sa nagastos, no?
Bago ah. Bumili rin tayo ng bagong langis guys, 1 galon, Petron Blaze. Nagkakahalaga po siya ng 820. Bumili rin tayo ng coolant, 4 liters, 350 pesos. At yun nga guys, na kumpleto na natin lahat ng dapat bilhin dito sa ating F6A engine. At nagtotal nga tayo na 6,115 pesos sa lahat ng parts na binili natin. A few moments later. It's alive! Pinalapat mo yan, medyo mataas pang mula ang ano niya. Yung minor? Oo, yung minor niya para lumapat yung ring niya. Ganda ng hikop mo. Ganda ng combustion. So yung naririnig kong lumalagit ko, Alin? PCB. Yan? Oo. Ganda na sirkulasyon niya, no? Dapat makikita maliling mula na naangat.
gusto kong minor. Nakapermi lang, hindi yung parang inihingal na taas baba. So yun nga guys, okay na ang ating F6A engine, umaandar na. Medyo inabot lang kami ng dilim kahapon kasi alas 10 na kami ng umaga nakapag-umpisa. Dahil nga bumili pa kami ng piston ring sa auto supply. So ngayon ang kailangan natin gawin ay mag-break in. Long ride natin siya, no? Pero dun lang sa malapit. Para yung piston ring niya ay lumapat. Okay, padudulasin natin siya. Guys, one click lang siya, no? Ang ganda ng pagkaka-timing niya. Medyo painitin muna natin guys, no? Bago natin patakbuhin.
takbo niya, no? Walang pinagbago. Tingin ko nga medyo mas tumulin siya ngayon Tingnan natin temperature. So yan lang po ang temperature niya after natin tumakbo ng 1 kilometer. Sinayaan lang po natin siya ang umaandar, no? Para mag-apat yung piston ring niya. At yun nga guys, no, na-share ko na sa inyo yung total ng lahat ng ginastos natin sa mga pyesa nitong F6A engine. Hindi na po natin sinama yung bayad sa mekaniko, no? Kasi iba naman yung singil ng mekaniko, depende sa gagawin sa sasakyan nyo. Ayan po, running na naman siya, no? Buhay na naman si Truck Norris. Sa mga ilang days nating magagamit, madulas na po ito. So hanggang dito na lang siguro ang video natin guys, no? Hindi ko na pagtatagalin. Nakakahiya kasi. Kung nagustuhan nyo yung video na i-share ko sa inyo, just hit like and subscribe to my channel. Thank you all for watching and God bless.